magandang umaga po, Ma'am Julie. And welcome to our program again, Ma'am, for the second time. And ito, Ma'am, dalawa kami ngayon, Ma'am, si Bombo Kim and ako naman si Bombo Kiarliadop. So, eto, Ma'am, bati muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. Go ahead, Ma'am Julie. Magandang umaga po sa lahat ng listeners at viewers ng Bombo Radio Naga. So, blessed Sunday to all at sana po ay maaliw kayo sa ating discussion ngayon at magkaroon ng ibang perspective patungkol sa ating pagkain. Maraming salamat po, so ito, sa pag-invite. Okay po, opo, yun. Thank you very much din, Ma'am Julie, sa pagpa-unlock dito sa interview ito. So ito, Prof or Ma'am Julie, pag-usapan muna natin, sa simpleng salita, Ma'am Julie, ano po ba yung food technology at bakit mahalaga ito sa isang ordinaryong pamilya, let's say dito sa Kamsuer? Hindi ba sapat na magluto na lang tayo araw-araw, Ma'am? Bakit may food technology, Ma'am Julie? Bombokier, sa isang bansa o sa isang komunidad, mahalaga yung role ng food technology. Kasi alam mo, kahit sa Facebook, ang dami nating pinipresent na excess production ng ating agricultural resources. So dito ngayon pumapasok ang food technology kasi kailangan nating i-preserve. So sa simpleng pag-define, ang food technology kasi kami yung kurso or profession na gumagamit ng sensya para pahabain ang shelf life ng pagkain at i-maintain ang mataas na kalidad and safety nito. So kumbaga, gusto nating dalhin yung iba't ibang resources sa iba't ibang sulok ng bansa or even mundo na at least man lang ma-maintain yung original, no? Ma-maintain yung original nutrition niya, yung wholesomeness niya through application ng ating food processing technologies. Sa ngayon, napakarami na, sobrang dami na dahil sa discoveries, sa convergence ng iba't ibang sangay ng science and technology, nakadevelop na ng pwede na ngang dalhin sa buwan ang pagkain, di ba? So, as far as that, ang lang siguro natin dito sa bansa natin, kasi may batas na tayo, that's RA 10611, our Food Safety Act. Lahat na sangay o karamihan ng sangay ng gobyerno may role dito. At ang food tech kasi napaka-unique niya dahil kumbaga yung ibang kurso Bumbukir ay para lang dito sa maliit na komunidad or sa bahay lang, sa restaurant, sa hotel. Itong food technology ay para siya sa pangkalahatan. Kumbaga maramihan. So ang tawag natin, the manufacturing of goods talaga, no? So our role starts from post-harvest activity, processing, up to distribution. So yan ang ating tawag doon? Doon tayo pumapasok. Bago pa, sabi nga nila bago pa kung mas malapit ka sa market, yung paglagay mo ng value doon sa raw materials, mas malaki yung kita. So sana kung yung farmers natin alam ang konsepto ng food technology, paano i-convert ang ating raw materials into something marketable pero with high quality and safe. At ang isa pa, the maximum retention ng mga nutrients nito ay naando doon. So ang food technology, kilala namin ang pagkain inside and out. So meron kaming food chemistry, food microbiology, sensory evaluation at ang mahalaga siguro yung product development natin para hindi magsawa at mapaganda pa lalo yung ating Then ang role namin sa food industry ay hindi lang sa production but ang critical role doon ay ang quality control. So yon. So kahit maliit sana na negosyo, kung may quality control activity sila, napakaganda. Opo, iyon. Ito, ma'am, malaman lang namin kasi ito nga, kumbaga ito nabalitaan lang namin, ma'am, kasi merong mga pagkain, ma'am, sa Pilipinas na yun nga, nasasayang lang. I think mga 30 to 40% ng pagkain sa Pilipinas
nauuwi lang sa yun, nababasura, nasasayang. Ang tanong ko dito, ma'am, paano po nakakatulong ngayon ang food tech para mabawasan yung tapon at makatipid talaga tayo sa pagkain, Ma'am Julie? Um, Bumbukir, ang ano namin doon, even sa university namin, dahil nga meron kaming enough knowledge to preserve ang ating agricultural produce, pumapasok kami doon na bilang trainer, tapos tinatap din nila kami bilang consultants kung gusto ng mga MSMEs natin magtayo ng mga processing facility. Ito sanang ano natin, ang siguro pinaka-simpleng role na lang natin dito sa excess agricultural produce ay maipalaganap yung tamang pagproseso. Kasi balikan natin, Bumbukir, yung history, ano? So lahat noon na mga nanay, mga lola, so they know how to preserve. Simple, jams, jellies, pickles, yung mga atsara. So halos lahat ng bahay noon may garapon, right? So nakukuha natin yon sa eskwelahan. Yung HE, nagtuturo na rin sila ng simple technology, basic technology, food technology skills doon. So, pero dito sa agricultural produce, ang lagi naming sinisigaw, sana mura ang food processing equipment and machinery. Kasi pag konti lang ang produce, madali lang siyang i-preserve, no? Yung mga bahay-bahay. Pero kung tonelada na ang pinoproduce ng ating mga magsasaka, kailangan na ng machinery talaga. So sa atin, dito sa Albay, napakarami nating sayote, cucumber, kamatis. So why are we still importing tomato sauce, tomato paste, no? And why are we still using yung mga industrially prepared, hindi itong mga raw materials natin? Isang rason din siguro, napakahirap dalhin doon sa planta ang ating raw materials. Kasi malayo eh. Dito sa Bicol region, wala halos industry na nagpo-produce ng malakihan na preserved food. So, converting them into industrial items, into consumer items na well-preserved, kailangan natin ng facility. Yun ang wala tayo sa Pilipinas. Kahit simpleng post-harvest facility lang, like cold storage ng Department of Agriculture, wala tayo sa Pilipinas na, dito sa Bicol region, no, kahit isang let's say 1,000 square meter na cold storage facility, vacuum cooler, na pagdating ng ating produce, maipalamig agad, maipreserve until such time na ready na siya for production. So, yun sana ang pinakamaganda, that the government can provide these facilities, at ang isa pa doon napakamahal ng machinery as well as packaging material dito sa lalo na sa region. Pag may crisis tulad nito, lalong mamahal, worst, walang available. Okay po, yun. Ito, ma'am, sa CBS-UA Pili, ano ma'am yung mga food tech projects ninyo na pwede nating i-apply o pwedeng i-apply ng ating mga nanay o tatay sa bahay? Meron na ba kayo ma'am na-develop na murang paraan para tumagal yung gulay, isda, prutas, and so on and so forth, Ma'am Julie? So yung basic natin na dito, Bumbukir, yung basic natin na tawag dito, processing, yung mga drying, salting. Ang problema lang sa mga proseso siguro nila, minsan hindi malinis, kaya mabilis ang distraction. So doon pumapasok yung technical expertise natin na dapat habang nagpo-process ka, lahat dapat na mga ay malinis, sanitized, gamit and then yung kuha natin, yung nga tawag doon, ang ating, para ang produkto natin, hahaba ang shelf life. So kumbaga, tulad ng let's say for example, dried fish, So yung dried fish, kapag sinimulan mo ang pagproseso na medyo bulok na siya,
ang hirap na nun i-preserve. So, sana mula sa catch hanggang sa pag-distribute papunta doon sa area, cold, kumbaga po, merong ice. At enough yung ice to maintain 0 to 4 degrees. Wala sa ating ganun halos na technology. Diyan sa CBSUA, meron tayong in-establish na dyan na solar dryer. So ngayong summer, ang mga nanay, mga tatay, lola, lolo, maraming pwedeng gawin. So, yung mga ginagawa natin noon, simple, kahit fruits and vegetables, So, ang technique lang doon, so kailangan nating i-blanch, then kailangan nating, yung mga hindi matatamis, lagyan natin ng konting sugar, and then wash a little with cold water bago siya ibilad para yung ma-inactivate na yung tinatawag nating enzymes. Ngayon, sa bahay, yung pickling yung mga atsara, yung mga ganon, dapat meron talaga tayo noon. Lalo na ang lifestyle natin, we're fond of eating yung mga instant, instant lahat. So with that, highly refined na yung ingredients, nawawala na yung fiber natin. So with this atsara, with this dried fruits and vegetables, may babalik natin sa ating sistema yung kailangan nating fiber, proteins, other vitamins. So, na of course, yung mga mumurahin na instant, lacking talaga. And sa CBSUA, napakarami na namin technology. At alam mo, Bumbukir, ang CBSUA na Food Tech Department, halos lahat kami dyan, kinukuhang resource persons ng ating Department of Agriculture, DOST, DTI, para matulungan yung ating, kasi yung mga MSMEs natin, minsan, ang ganda lang ng nila, marketing ability. But then, the technical know-how of the right processing of our food, medyo wala. Like for example, bottled products. Hindi lahat na pagkain pwedeng ibote, at ibenta basta-basta. Napakadelikado nun kasi walang hangin yung bottled products, yung tinatawag nating Clostridium botulinum, which is a potent toxin producer, neurotoxin yung pinoproduce, at ang tawag natin sa food poisoning doon is botulism. Delikado siya. Like laing, basta-basta mo lang ibote sa kusina, initin, dalhin sa Manila, we rather advise you na i-freezer na lang. Kasi ito ay pwede kang makapatay ng tao. At ang food technology can provide guidance. Marami namang literature ang nagsasabi kung paano siya i-process. At ang tamang proseso, with the guidance of a food technologist, kasi kilala namin yung mikrobyo na nandun, at kilala din namin yung raw materials mo. Maasim ba siya? Mataas ba ang water content? Paano siya i-preserve? So, yun ang kalaga ng ating intervention as food technologists. May mga malalaking na rin tayo machinery sa CBSUA, pero as of now, nilalatag pa natin paano siya maka-provide ng services. But of course, our MSMEs, may mga pupunta na dyan, nagdadry ng mga product nila. The same with, I think, with the Department of Agriculture. Ito yung mga paunti-unting serbisyo ng gobyerno na kulang din, Bumbukir. Opo. Ito, Ma'am Julie, last question na lang. Ano ko na kay Bumbukim ang opportunity na makapagtanong din sa inyo. Ito, Ma'am, bukod sa yung tinatawag na rep, ano, Ma'am, yung 3 food preservation techniques na pwede sigurong gawin sa bahay na hindi kailangan ng kuryente para sa mga lugar na madalas brown out o walang refrigerator, Ma'am Julie? Opo. Yung isa doon, yung nasabi ko na rin, salting. Isda, even yung, alam mo ba yung radish, overproduction din yung albay slice mo lang ng maliliit, maninipis, then add a little salt, around 2.5% salt. Meron siyang endogenous microorganism na mako-convert niya yung konting sugar na nandun sa kanya into acid. That means, ano na yon. So, ang tawag natin doon, minsan buro, minsan fermented din, you will convert this radish into a delicious, maasim-asim na produkto. Pero ang kailangan mo, ilagay mo siya sa jar na walang hangin. So ang kailangan mo lang gawin ay i-press ng matindi,
and then maglagay ng water sa plastic at ilagay doon sa itaas ng jar. So, yung mga glass jar. After 5 days or 3 days, may napakasarap ka ng pickled radish and a lot more. Then, bumbukir sana ibalik yung pickling na na skill ng mga nanay. Ang pickling napakasimple lang. So meron tayong coconut vinegar. We can have it anywhere, I-pasteurize lang natin with siyempre ang dami nating sili, bawang, sibuyas. Grabe. Noon pinipikal natin ang sibuyas together with egg. So even pickled egg, murang-mura lang siya eh. Kapag ang mga mothers masipag lang, this pickled eggs, pickled radish, and all, kapag tumitingin tayo ng videos ng mga Japanese, there are a lot of fruits and vegetables they are placing doon sa bento nila. At alam mo, Bumbukir, halos karamihan doon, kasi binabaon ng bata, pickled, salted, dried, which the mothers makakagawa lalo na ngayong summer. Ibalik sana natin yung kondol na kinikendi, yung bukayo na ginagawa ng lola natin. Itong mga pagkain na to, highly traceable. Sugar lang siya, coconut lang siya, lola mo ang gumawa. So you are free to think na safe siya ang pagkain na to. Dahil you know where they came from. The traceability of ingredients well defined. Kaysa naman kumain ka ng napakahabang ingredients, you don't even know how these ingredients came into your food. Hindi mo nabasa ang certificate of analysis, hindi mo alam minsan made where. Made nga siya sa Pilipinas, pero ang alam mo po ba, napakaraming ingredients galing sa ibang bansa, and of course we know kung sino yung pinakamalaki doon, that don't bear any certificate of analysis. Doon pumapasok din ang food technologist kasi alam namin hanapin dapat yon. So yun Bumbukir, napakaraming preservation methods na ayaw na gawin ng ating mga nanay, mga lola, simply because siguro wala na silang oras, kape Facebook, and medyo nakakapagod. But then, yun nga ang sabi mo before na yun sa financial literacy, investment ito. Investment ito sa health mo. 'Di ba? Kapag nagpagod ka, pumili ka ng kakainin, inalam mo ang pagkain na dapat sa'yo, that's an investment. For you, pag tumanda ka, wala ka gaanong chronic diseases because unless na lang kung may genetic factor doon. But then, dapat kasi Bumbukir, alam mo kung anong pumapasok sa katawan mo. So yun ang simple natin na tip sa mga magulang. Opo, yun. Thank you very much, Ma'am Julie. So sa puntong ito, ma'am, ito namang aking kapartner, si Bombo Kim, ang magtatanong sa inyo. So ibibigay ko na kay Bombo Kim ang opportunity to ask sa inyo. Bombo Kim? Ayan, Prof, good morning po. Bombo Kim Ramos to and welcome Morning. po sa ating programang Good Morning Philippines, ma'am. So siguro matanong ko na rin po, since naging usapan na rin natin itong preservation methods, ano po ba sa tingin natin or sa ating perspective yung mga katanggap-tanggap na preservation methods na patuloy natin ginagawa pero kung kumbaga magiging itinuturing natin magkakos ng kumbaga delikado, ma'am, na type of preservation methods na bukod po dun sa mga binanggit natin kumbaga patuloy natin ginagawa pero yung pala dahil sa example yung contents o chemicals na napoproduce during the preservation period kumbaga magiging delikado siya for consumption. Okay, Bombo Kim, thank you. Ang siguro yung lang sa food preservation na gumagamit ng chemicals. Ayun, mahalaga ang role namin doon. Kasi hindi naman sinasabi na yung mga chemicals ay delikado talaga. Kasi established ang good manufacturing practices and even FDA regulatory ng mga memorandum kung ano lang yung level ng paggamit ng chemicals na to. So, kung pag sinabing food preservation techniques, bago ilabas ang method, bago ilabas ang chemicals, well tested siya.
So ngayon ang question, how are our processors using them? Hindi kasi pwedeng kamay lang, no? Kunin mo, point, i-mix-mix mo siya. We need quality control equipment. Kailangan mo ng digital weighing scale, kailangan mo ng thermometer, kailangan mo ng, kumbaga, simple quality control na itong mga processors natin, lalo na sa meat, no? Meat, processed meat, or meat curing. So, lagi namin pinaalaala, kung yan ay 80 ppm lang, so 80 milligrams per kilo lang dapat ng Prague powder ang gagamitin. So, dapat hanggang doon lang. So, kung ano yung standard weight na binibigay doon sa procedure, i-follow dapat ng ating mga processors. And they should know also yung quality ng mga chemicals na ginagamit nila. So yun nga sabi ko kanina, kapag wala na yan brand, wala na yan certificate of analysis, wala na yan para mga country of origin, so kung walang description, yung ating chemicals na gagamitin, huwag kang gumamit noon. Alamin mo, tanungin mo, hingin mo yung mga certificate of analysis doon sa binibilhan mo. Ganon din sa online stores. Tanungin mo, alamin mo. Kailangan maging masinop yung ating food processors para alam nila kung ano dapat. So anything in excess talagang no? And of course, the Philippines is blessed with so much agricultural resources. Ganun pa din. Kaya sabi ko nga kanina, kaya tayo nagpipreserve just to have this raw materials reach the intended consumers safe and wholesome. So ngayon, kapag may raw materials na sa katabi mo, ang normal na proseso doon, siya yung kainin mo, no? Unless otherwise, wala ka talagang oras. So the rule of thumb pa din sa ating nutrition, still from scratch. You have to prepare it para makain mo. So yung mga food processing techniques like irradiation and others, still under pa naman siya, kahit naman yung mga chemicals patuloy na inaaral kaya binababa nila yung mga limit of use. Ang lang ng food technology, basta as much as possible, still make use of our from scratch, prepare everything. Ibig sabihin, pag may agricultural produce na dyan sa tabi mo, pag yun ang gagamitin natin. Kapag nag-preserve ka naman, adhere to standards, to Food and Drug Administration policies and others. Ayun, madam, siguro matanong ko lang din po, madam. Ano po ba yung yaman din lang na napag-usapan na din kanina yung pagkasayang o pagtatapon ng pagkain? Ano po ba yung mga pangunahing dahilan kung bakit kumbaga natatapon yung o nasasayang yung mga pagkain natin dito? And especially, we are interested to know, ma'am, baka pati preservation methods natin, siya din na kumbaga yung mali doon or yung mismong method, yung nagkokos ng pagkasayang nitong mga pagkain natin, madam. Unang-una nga sabi ko kanina we don't have post-harvest processing facility na makatulong, no? Makatulong na pahabain yung pagka-fresh ng agricultural produce natin. Kasi tonelada yan Kapag yan ay hindi nabili, mura, then another thing, yung food processing facility talaga. So sa Bicol region, imagine ang taas ng agricultural produce natin. Pero can we identify one industry, no? One manufacturing industry into producing processed goods from these agricultural products? Halimbawa, pwede mo ma-convert ang ating mga sayote into dried, no? Into dried or candied sayote, even juices. Pwede natin ma-convert even the cucumber. And of course, ang tomato natin, there are a lot of products and byproducts from our tomato. The tomato sauce, tomato paste, and even, alam mo po ba yung sun-dried tomato
na dapat ginagawa natin ngayon. Kami gumagawa kami noon, ano? Yun ang kulang talaga. Marami sanang gusto, pero mahal ang machinery. Magbili ka lang ng dryer, it's 150 to 200,000, ano? But then, ang maganda naman sa gobyerno, they are offering a lot of interventions naman, pero kailangan lang natin magsipag. Like for example, the UST, they're having the setup, yung assistance sa small and medium scale. Ang Department of Agriculture, nagbibigay din sila ng mga infra. Siguro hindi lang nagtutugma ang mga farmers natin, hindi rin siguro alam paano sungkitin ang mga to. Yung atin namang taga-gobyerno, minsan kasi yung mga assistance ng gobyerno hindi holistic. Kanya-kanya, no? Ito, nag-a-assist sa packaging and labeling. Ito, sa machinery. Bihira yung sa infra. Pero first and foremost, kailangan mo ng building para magkaroon ka ng manufacturing company. Second, machinery para ma-process natin yung tinatawag nating waste materials. So sana even the LGU, the congressman natin, sana isahin nila, no, yung holistic sana. Mag-usap-usap, Hops, Bicol Region, we need an industry for food processing facility. So alam mo po ba, napakalaki ng facility sa Pili, no? So and I think it's more than 1 billion now. Pero what's happening? I don't know if our farmers are using them. Dito lang sa San Jose, meron tayong processing facilities dyan for coconut. But can we see those things? So yun ang kailangan malink. Government to farmers, farmers to government. Sino ang bridge doon? Kaming food technology, we are playing our role as trainers talaga, as technical assistance dito sa mga processors natin na gusto. But then, we don't have the capacity to give them millions for them to. Pero ang CFID, Land Bank, lahat naman sila, no? Merong assistance. Pero I really don't know what's happening. What's the missing link doon sa pagtugma ng mga government assistance at ang need ng ating farmer processors. Hindi naman kasi lahat ng farmers ay kayang mag-process. But there are a lot of Bicolanos din who really want to So sa atin, ang mga international pa lang dito, the J. Emmanuel, mga ganun, all others, konti pa rin ang capacity. Still, hanggang small siguro ang ang scale ng kanilang manufacturing firms. So sana mailathala din ang gusto talaga. DTI is doing its part. Ang galing din ng DTI natin sa region. So they're providing a lot, but I really don't know kung sana may mag-invest ng to convert this into a highly viable industry talaga na year in year out merong nagpo-process nitong excess goods natin. Na yun ang nangyayari sa developed countries na wala tayo. Kaya ang taas ng value ng agricultural produce nila. Ayan po, ma'am. With that po, ipapasa ko na uli po yung pagtatanong sa aking partner na si Bomboker para po sa mga natitira niyang katanungan. Okay, thank po. you, Ma'am Julie, balik sa akin, ma'am, ang pagtatanong. Ito pa mga remaining question na lang dahil malapit nang maubos yung ating Zoom. Ito, ma'am, Julie, kung susumahin, marami na rin po yung natatapon na pera sa isang pamilya kada buwan dahil nga sa nasisirang pagkain. Ngayon, ang tanong dito, ma'am, or Prof. Julie, paano po ba ito magiging ipon or mako-convert sa ipon kung may alam lang sila sa food tech, Ma'am Julie? Napakadami nating kamatis. So, pwede nilang isandra yon and offer it, benta nila. So, ang farmers natin,
sana maka-identify ng somebody who have the passion. Passion po kasi ang pag-process. Kasi imagine, you will maintain everything, malinis, may tiyaga, at ang pag-follow sa tamang proseso. So, sana ipasa doon sa may passion mag-process, convert it into cash. Pwede mong ibenta, start with the neighborhood. Yung dried tomato natin, you'll just have to lagyan lang natin ng konting asin, tiyagaan ang pag-dry under the sun. Coveran mo din ng parang screen, para hindi malangawan and others. Then, after 3 days, benta mo na sa kapitbahay, sa maestra mo, mga ganon, sa opisina, ang DTI, Department of Agriculture, lahat naman nasa ngayon ng gobyerno, gusto laging bilhin para matulungan ka. And then, yung mga pickles natin, like kung mataas ang ng sayote, ng radish, pwede natin siyang i-convert, even cucumber, yung parang, parang kimchi, mga fermented food products. Then, they can offer it to the neighborhood, to offices. So we can convert this, instead na matapon natin, we can convert this into cash. Nang sa gayon, meron din tayong financial freedom. So yung mga farmers natin, sana merong ganon. Alam mo, Bumbukir, ako na galing din sa napakahirap na pamilya. Pero yung mother ko kasi, gumagawa talaga siya ng bagoong, no? This bagoong, maliban sa baon namin yon, dati parang kinakaya mo, kasi bagoong ang amoy-amoy. Eventually, I understand na this fermented bagoong has the readily available amino acids. Hindi ka na mapapagod, sa doon. Hindi ka na mapapagod sa digestion mo. So, very healthy din siya compared with some of our instant food, di ba? Bawasan lang ng konti yung asin, yung bagoong naman ng mother ko, hindi naman gaanong maalat. So, and then, we offer this. Binibenta namin para may pambili kaming papel, no? Pambili kaming papel, ballpen, and others. So ngayon, yung tamban, di ba? Napakadami daw sa pasakaw. So sana ma-convert into sardines. So these sardines, ma-bottle siya into bottled sardines. Even Spanish sardines, napakadali. Nila. So ang CBSUA may facility, may pressure canner, and then ang Department of Agriculture, pag matyaga lang sila, these things are provided. So ang natin sana, just like in developed countries, yung mga bahay-bahay doon, they are equipped kasi readily available yung mga ganitong equipment. Sa atin naman, online meron na. Pwede ka nang bumili, no? So sa online may mga industrial pressure canner na. Kasi yung household pressure canner, pang sarili mo lang talaga yon. Pero kung ibibusiness mo, kailangan mo ng industrial na merong pressure gauge. Nang sa gayon, sabi ko nga kanina, mag-adhere tayo doon sa mga tamang proseso. So itong tamban sana, kung lahat sila marunong magbote, di ba? Mura lang naman ang bote. Kung may central processing yung isang barangay, edi meron sana silang supply. Pagdating ng oras, nawala na yung supply ng tamban sa dagat, di ba? Yung sardine sa dagat. So sana ang LGU natin titingnan itong oportunidad na to. Napakadali bumili, no? Kahit tatlong kagawad, mag-share. Okay, meron na tayong tatlong pressure canner. In a day, they can create thousands of sardines. 2 hours to 3 hours yung processing time. So kumbaga, ito na yung ipamimigay natin. Here comes the bagyo, here comes the So, hindi na yung, alam mo, minsan, yung sister ko nagtrabaho din sa minsan dahil mura yung pagbili ng gobyerno sa ay mga analogs na lang. They are not quality proteins anymore. Pero ito, tamban. Kitang-kita natin, tamban talaga, no? And fresh catch from our sea. So, pwede nilang i-convert agad into a preserved bottled sardines, whether it's in tomato sauce or in Spanish style. So napakaraming option sana na kung ang ating policy makers, ang ating mga government servants ay tunay nag-a-adhere. Kasi ang LGU Bumbukir, kumpleto yan. May livelihood, nutrition, and others. Nasaan pupunta yung mga budget noon? If we are having these band-aid solutions,
wala. Mananatili tayong nasasayang lang, and then manatiling lahat instant ang iyong ipamimigay. I mean, instant pero hindi mo alam exactly talaga where those raw materials are coming from, and are those raw material, are those ingredients still have the optimum nutrients that our body needs.